Yung first, oranges. Yung second, kinuha yung strawberry. Yung third, hindi ako nag-declare ng strawberry. Wala akong dineclare doon sa loob. Pagpasok ko, wala akong strawberry, kundi apple lang. And then, yung fourth ngayon, so sunod ko na balik, magtataka na sila kung bakit wala na akong i-declare na prutas. So malamang, sa malamang, yun na naman ang gagawin nila sa akin. Ititigil nila ako dun sa border. I-check nila bakit hindi ako nag-declare ng prutas. Dahil sa first, second, third, may mga declaration ako. And then sa fourth, wala na akong i-declare na prutas sa kanila. Morning mga viewers, good morning mga choy, mga chay, good morning internet, good morning Saskatoon. Hinihintay ko lang si Ken. Yan ang kanyang truck. Wala pa si Ken. Alas 4 na ng umaga ngayon dito sa Saskatoon. Ayaw bukas ang kanyang strobe light sa taas. I mean yung lights niya. Sana hindi nag-drain ang baterya. Ito na si Manay guys. Siya ng fuel. So ito yung load namin. Same load na hinatid namin sa Atlanta. Ito ay 14-1 high. Today is Friday, Father, March 21st, and I come before you with a heart full of gratitude, seeking your presence as I step into this new day. Lord, you know my thoughts before I speak them, my struggles before I face them, and my victories before I claim them. That is why I put my trust in you, for I know that you are guiding my path, even when I cannot see the way ahead. Father, fill my heart with peace, strengthen my spirit, and renew my faith. When challenges arise, remind me that I am never alone, that your hand is upon me, leading me toward purpose and victory. May this day be filled with your grace, overflowing with joy, hope, and opportunities to grow. Let my words be kind, my actions be pure, and my heart remain steadfast in you. I ask for your protection over my life, my family, and all those I love. Keep us safe from harm, surround us with your love, and lead us into the goodness you have prepared for us. Thank you, Lord, for walking with me today, for listening to my prayers,
and for always working things out for my good. I surrender this day to you, trusting in your perfect plan. In Jesus' name, amen. Ayong adlaw kaninyo diha birds. Ako sa'yo mag-vlog karon kay ako may nakagunit sa camera. Nami karon sa Winkler. Nag 30 minutes break ganina. Musulod na mi karon US. By the way, going mi karon sa karon nga trip sa Virginia. Mark right shoulder. Tagabirik. Going mi karon sa Virginia. Kuyog na po mi ni Lods. Kuyog na po mi Marco. Sige na may convoy birds. O pabalik ani karon sa pabalik sa Canada, baka kuyog na po mi. Halo yung Tagalog at saka Bisaya natin dyan kasi alam mo naman hindi tayo fluent ba. Hindi fluent, pero ayos lang. Kunya Pilipino yun ah. Tama ba? Yes, kami karon sa Winkler, traffic sa oras sa Ronde. Alas 3. Traffic alas 4. Yeah, sit back and relax. Vlog muna ba? Vlog. Okay guys, salamat words. Party copy Mark. Okay. Open ang skill guys. Open ang skill. Pagawasan ni pareho gyapon sa intersection balik. Copy. Okay. There is a doon sa border na skill. All goods na mga efforts kay pamatay tinaguan nga.
ubay po. Ubay po yung punong guys. Ito mga makatanaw Mark. Ano yun? Okay, tulungan ka na. Mo lagi? Depart daw, depart. Okay guys, okay birds. Okay ra kayo. Depart daw. Abort, depart. Depart. Ipasulod na ta sa border diri sa Emerson. Pimpina. Q-line no. Q-line na to. Sunod na sa border. May ubay pong line up eh. Kaya line up. Every time nga masulod sa border, sagwa kay wala kay gidala nga mga prutas o di bawal nga masulod. Kulbaan niya pong kat. Kulba niya pong. Nagluloy nga. Pilaway, nag-11 na. Sabi. Warag usar man ni ablean eh. So, lagpasin ang truck dito sa right side. Sabi. Left. Nagpasan ako, Drico. Come to the left na gate. Come to the left na gate. Okay guys, usar ka po. Usar ka abli nga pas. Tapos. So. Game yan eh, sulod ko rin sa kanan eh. Sulod. Usok ka naman ka ng left side yung kanan. Kena. Niya, kita tau niya. Ya, okay naman. Sabay, check niya. Check niya ang truck. Anda mo siya nga murawan. Pwede niyo. Kasing abulit kayo ko natin yun. Urusan na ako rin lang siya. Agay. Yay, nalungkot niya talaga oh. Kalawag daw duhanay. Diba? Ya. Pati yung mga damit ko, nalugog niya. Diba? Tawagan di kalat. Kuya kes-kes din niya. Gay.
Hey mga chay, malamig ang panahon, mainit pero malamig yung simoy ng hangin. And then papasok lang ako sa loob. If you will kami dito, kuha lang ako ng drinks saka coffee. Laki na ang lalagyan ng drinks, unlimited yan guys. Hot and cold. Paano ko isusuot ko? Hindi natakas siya eh. Nako. Then Powerade Energy. Powerade with coffee. Coffee dahil malamig. Yeah, I'm gonna use my points on my hot dog. I'm good? Okay, you're good to go. Thank you. Ini tuh buat kanon. Ayaw na kay nagkuha ko duha ka hotdog. Sakit. Ikaw na lang, kao lang ka. Betul-betul. Basig magutom ka wal. Mahadlo ko mapas mo daw ka. Noodles ako. Ana kay nipalit ng noodles. Anong oras ba? Aga pa natin ano? Oh, mag-alas 6. Alas 6, so 10 hours ta. Alas 4. Okay. 4:30, larga ta 4:30. Oh, sige, portar tayo. Okay ra nimo? Oh, salamat kayo. Tasa man. Pag-iya ba? Asa man kiya? Anyway guys, so as usual, pinilit naming makarating dito sa tawag dito Drayton, kung saan nag stop din kami ni Ken bago kami naghiwalay sa Earton. So after ng border ng Canada, natirhan lang kami ng 45 minutes. 45 minutes. So maaga kami, at least naka-advance na kami ng another almost 1,000 kilometers. So ang next namin na from here, okay, nakuha ko na yung first 1,000 plus. So trip planner, delete ko na tong Saskatoon to Loves Drayton. Okay na yan. Here, delete trip. Okay, so next ay Loves Drayton. I cancel. Loves Drayton to Loves Davenport sa Iowa. Oh, that's 10 hours and 26 minutes. So 11 hours ang driving. Matitiran kami ng 24 minutes. Tawa. Or 32 minutes, 34 minutes. Yeah. So next 5 hours bago kami liliko. 4 minutes, 7 minutes, then another 5 hour pagliko namin sa Minnesota. Then all the way hanggang Loves
Drayton. I mean Loves Devonport, 5 hours from Minnesota. So start ko na siya. So nakaplan na siya lahat yung aming dadaanan. May detour kami ng konti sa Minnesota. Pero dapat hindi na kami dinitor dahil 14.1 then 10.6 ang height. Sakto lang dun sa 35 West. 35 Please W. drive to highlighted route. So 1,142, that's 10 hours. Okay. 10 hours and 140 minutes. So kanina, pagpasok na naman namin ng border kanina, hindi kami dumaan sa boat diretso, nag-stop lang kami sa gate dahil oversized 10.6. Hindi kami pumasok doon sa 13 wide dahil medyo masikip. Then pagkatigil mo dyan sa border, pagkatigil mo mismo dyan sa gate, kasi oversized ka, dadala ka ng passport at saka yung paperwork, pasok ka sa loob, kita na agad nila. Ako yung napili ng officer. So ngayon pagdating doon, question kami dahil walk-in nga kami pumasok doon sa loob, di ba? So kita na nila kami sa camera. Walk-in kami pumasok doon. Ngayon, tinanong ako dahil di ba nung na-hold ako before, na-hold ako dahil sa mangga. Tama ba ito? Mangga. Orange. Okay? Na-hold ako dun sa orange, no? Nagdala ako ng orange na made in USA. Bawal yun. So, yung babae na nag-check, kinuha niya yung, dala niya yung aking strawberry na nakita niya din sa fridge. Dala niya yung strawberry. Ngayon, so once kasi na hold ka na doon dahil doon sa declaration mo sa prutas, nandun na yun sa nandun na yun sa kanilang system na ito before na hold to dahil may dalang strawberry o may dalang oranges, then kinuha yung strawberry pero binalik din sa akin ng babae yung strawberry nung dinala niya doon sa loob sa opisina nung chinek niya yung loob ng aking truck. Dinala niya yung strawberry. Sabi niya, okay, bibigay ko ulit ito sa'yo kasi okay naman. Made product of Mexico din yun, yung strawberry. So, ang pangalawa, nung last na previous na video, na kinuha naman yung aking strawberry. Hindi ko maintindihan yung rules nila. Nung una ng babae, dinala niya, then binalik din sa akin yung strawberry dahil product of Mexico. Then the second time, yung last na video, kinuha niya ang strawberry kasi bawal daw. Kahit dumaan sa USDA, di ba? Bawal daw. So meron na naman akong doon na na-hold itong driver ito dahil may strawberry na naman siyang dala, ganito ganyan. Then pagpasok ko ulit ngayon, kami ni Manay, ako yung na-pick up niya nung pag-declare ko na meron ka bang i-declare mo, sabi ko wala na akong dalang wala na akong dalang strawberry. Pero meron pala akong strawberry nung previous pa, nung una pa. Nandun sa loob ng fridge. Natakpan na siya ng mga pagkain, ng mga ulam. Nandun siya. And then nung dineclare, sabi niya, anong i-declare mo? Sabi ko, ang natira na lang kasi sa akin yung apple na product of Canada. And then sabi ko, apple, then meron akong cooked food, then meron akong cigarette, meron akong smoke, meron akong bigas. So siguro yung officer nagtaka, bakit bumalik ulit ako, wala akong dalang strawberry. Nandun na kami sa loob, doon ko lang naisip na meron pa akong strawberry doon sa fridge na natakpan na siya. So ngayon, tinanong ulit ako nung sabi ng lalaki, okay, paunahin ko tong isang kaibigan mo, then sumunod ka, parking ka doon sa kabilang side. So hindi ko na na-video dahil bawal mo naman siyang i-video, bawal ka magdala ng cellphone sa loob, bawal ka mag-vlog doon sa loob. So habang nandun ako sa pagpasok ko, sabi pagka-parking mo, bumalik ka sa loob, sa opisina. Then meron agad nag-interrogate sa akin. Isang parang Russian siya na, Russian or Ukrainian na US citizen, CBP.
Sabi niya, ano yung may declare mo? So nung tinanong niya sa akin, meron ka bang fruits? Kasi nung unang tanong ng lalaki, ang sinabi ko lang na meron akong apple. So nung tinanong niya ulit ako, meron ka bang i-declare doon na fruits? Sabi ko, meron akong fruits. So kung fruits, general na yun, na meron kang strawberry, meron kang apple. Sabi ko, meron akong fruits, meron akong cigarette. Sabi niya, meron kang bigas. Sabi ko, meron akong bigas. Sabi niya, naka-label pa. Sabi ko, naka-label pa, nasa pack pa siya. Sabi niya, pera. Sabi ko, wala akong perang 10,000. 10,000 o more than 10,000. Wala ka naman ganun. Hindi ka pwede magdala ng ganun. Sabi niya, baka meron ka pang nakalimutang i-declare. Sabi ko, wala na akong kaya i-declare eh. Sabi ko, meron siya, may nagpadala ba sa'yo ng package na ibang tao nagpadala sa'yo ng package? Sabi ko, wala. Meron akong karton doon, pero yung Starlink ko, baka kasi question ako sa Starlink eh, kung paano o magkano binili. So yun, pinintahan niya ang truck, chinek niya ang truck, nalungkat niya. Kaya itong aking likod, pakita ko sa inyo. Okay, nalungkat niya. Ito, mga jacket, yan no. Ito, galing to dito. Nalungkat niya din sa taas. Yan o, galing yan dyan sa aking closet. Tapos yung bigas nandito. So yung bigas naka-label pa yan. Okay, wag na wag yung tatanggalin yung label ng bigas pag bibili kayo. So this one is coming from Walmart sa US. So ang pwede dito, this one is made in Thailand. Made in Thailand. Yeah, made in Thailand. Long grains long. So hindi ko talaga siya tinanggal sa lalagyan. Hindi mo siya pwedeng ibalik sa plastic o ilagay sa plastic. Diyan lang siya. So chinik niya yan. Sabi ko, meron akong bigas nandito sa closet. Pero ito pinaghalungkat niya. Pati itong bag pinalungkat niya. Yan ang pinuksan niya. Tapos dito. Yan, nalungkat niya dito. Halata mo naman yan, no? Sabi ko, ito yung Starlink ko. So wala na, may chinik siya dito. Yung aking apple binuksan niya. Halatang binuksan niya dahil ito nakatali ito eh. So tinignan niya kung saan ang product niya. Made of, let's check. Yan o, magkagulo-gulo. Yeah, this is product of Canada. So binuksan niya yan. Ang aking mga apple. Chinek niya rin dito mga noodles. Ito halata din niya chinek kung natumba yung aking tuyo. Sabor. Chinek niya dito mga plato. Okay. Chinek niya rin dito. Ito chinek niya rin dahil ito nakapasok din sa loob. Yeah. Cherry, pero chinek niya dito. Ito hindi na. So ngayon, dahil na first una na tawag dito, na check ako ng babae dahil dun sa orange, and then second nung lalaki, the last two videos o 3 videos, dun ngayon na check na naman ako. Magkakaroon yan dun ng ano, ng record dun sa every time na i-scan nila yung passport mo na ito na check to dahil sa ganito, na check to dahil sa ganito. So mangyayari yan ngayon every now na pagpasok mo ng border, dahil meron ka ng record doon na may dalang strawberry, nagdala ng oranges, basta as long as i-declare mo lang siya. But nakakuha ako ng idea, suggest na rin ng comment na pwede pala naman. Yeah. So hindi na ako bibili ng apple or hindi na ako bibili ng prutas from Canada. Hindi na. So yung ulam na lang yung aking dadalhin, and yung mga prutas bibilhin ko na lang dito sa Walmart sa Amerika, para wala na masabi, no? Sa Walmart na lang ng Amerika. But ito lang yung magiging problema kung meron kang load tapos ipapasok mo yung truck mo sa Walmart. Sige pa naman ng ano dyan, tapos oversize ka, papasok mo doon, bibili ka. Yun lang yung abala. Pwede kang bumili sa loob, huwag ka nang bumili sa Canada. Pero yung abala na ipapasok mo yung oversize doon sa Walmart, pwede naman mag-parking doon. Merong parking spot para sa mga truck, para sa mga nag-go-grocery.
may abala lang dahil oversize ka. Pero kung hindi ka oversize, siguro kung empty, okay lang. So yun na lang siguro aking gagawin. Hindi na ako bibili ng mga prutas from Canada na dadalhin ko sa Amerika. Instead, bibili na lang ako ng mga prutas sa loob ng Amerika. Kasi ganun ang laging mangyayari yung rotation yan. Every time nadadaan ako ng border, check nila, meron ka bang ano. Ngayon, magtataka na yun sila ngayon. Dahil first, second, third, yung first oranges, yung second kinuha yung strawberry, yung third hindi ako nag-declare ng strawberry, wala akong dineclare doon sa loob pagpasok ko, wala akong strawberry kundi apple lang. And then yung fourth ngayon, so sunod ko na balik, magtataka na sila kung bakit wala na akong i-declare na prutas. So malamang sa malamang yun na naman ang gagawin nila sa akin, ititigil nila ako doon sa border, i-check nila bakit hindi ako nag-declare ng prutas. Dahil sa first, second, third may mga declaration ako. Then sa fourth, wala na akong i-declare na prutas sa kanila. So for sure, aakyatin na naman ako ng truck, titingnan bakit wala akong declaration ng prutas, wala ba akong dalang prutas, dahil that's 4 days na trip. Example, malayo. Kasi sabi ng officer kanina, oh that's 4 days trip. Then so for sure meron kang mga pagkain, meron kang prutas, kaya meron akong food dito. So expect the unexpected by the next coming ko. Pagpasok ko ng Canada, then pagbalik ko ng Amerika, for sure nito, finger cross, sana hindi naman, na i-check ulit nila ako dahil wala na akong i-declare sa kanila. Dahil hindi na ako bibili ng prutas, kahit saging hindi na ako bibili, sa loob na lang ako ng Amerika bibili. So parang inikot-ikot ko lang yung topic ko. Kaya ba't yun nangyari kanina na hold na naman. Chinek, sabi ni Manuel, Mark, anong problema? Sabi ko, for sure, dahil nga hindi ako nag-declare ng strawberry, malamang nag-iisip sila na bakit wala akong declaration ng strawberry pagpasok ko, dahil saglit lang yung interval ng pagpasok. Pumasok kami Sunday, ngayon pumasok na naman kami ng Friday, so saglit lang, hindi kami nagtatagal sa US dahil lapit lang. Parang ang bilis, no? Ang bilis ng ikot. Tinanong ako, sa'yo ba yung truck? Sabi ko, hindi, that's company trucks. Lahat ba ng mga gamit sa truck, sa'yo ba yun? Yung mga tools, kuya, sa akin lahat yan. Walang nangingi alam sa akin sa loob ng aking truck. So expect the unexpected. By the next time papasok ulit ako ng Amerika, malamang i-hold na naman ako dahil wala akong i-declare na prutas sa kanila. But anyway, tapusin ko na ang video. Dito kami ngayon sa Drayton. Meron kaming 1,142 kilometers papuntang sa next day namin sa Loves, Davenport. Kasi 4 days yan papuntang, 3.5 days papuntang Boynton, Virginia. So I'll see you guys bukas sa next vlog. Daghang salamat sa pagpaminaw, sa pakikinig sa aking kwento sa nangyayari sa araw na ito. And yeah, huwag niyong kalimutan likes and comments dyan sa comment box kung may mga tanong kayo. Teka lang, meron akong sagutin ko lang ha, saglit lang guys. Huwag muna kayo mag-exit, sagutin ko lang to. Parang may nakita akong screenshot ko dito. Shout out Hamad Atuan, shout out dyan sa Atuan family from Tagum City, Davao del Norte. And si Geraldine, hello po kuya, Pinoy Trucker, idol baya ka sa akong asawa. Husband, sige lang siya og tanaw sa imong mga videos. Lagi daw siya nanonood ng mga videos, truck driver din siya, pero hindi siya long distance like you. Ano to? Talihan. Kasi itong aking cellphone may crack eh, kaya hindi ko mabasa. Basin, baka pwedeng humingi ng mamarayig like that, parang naglalambing diha og video greetings para sa iyahang birthday, para sa kanyang birthday noong February 21. It's too late na, 21 month na nangyari na nakalipas. Nakabase kami sa Ohio from Mindanao, Philippines. Thank you po, yeah bless. Si Geraldine 93, belated happy birthday sa husband mo na laging nanonood ng Pinoy Trucker. Daghang salamat, maraming thank you. Ingat sa biyahe. And si wala na. And sagutin ko lang to sa itong isang question dito. Si City 150 Adventure Vlog, ano daw masasabi dun sa mga Pilipino in Canada that goes home from for good or leave Canada because of the cost of living?
Well, I think na-tackle ko na to before, but you know what, I don't care if aalis sila ng Canada. Wala akong masasabi dyan, choice nila yan, kung anong gusto nila, kung saan silang gusto. But for sure, pag aalis sila ng Canada, magsisisi. But for sure, pag aalis sila ng Canada, magsisisi sila. For sure, babalik din yan. Kasi once na gamay mo na ang buhay dito, pag babalik ka dyan sa bansa natin, iba na yung situation. Okay? Iba na yung situation. Babalik ka uli doon sa Pilipinas. Well, kung meron ka lang for good ka na doon, meron ka lang investment doon, maganda na yung kita doon, it's okay. Pero I don't care kung aalis sila. Yung mga ayaw sa Canada, ayaw nyo dito din, your choice, bahala kayo. Basta kami, dito kami magpapaiwan, dito kami magtatrabaho, dito na rin siguro kami magre-retiro. So daghang kayong salamat sa iyong tanan, pag-amping mo tanan, and I'll see you guys on my next vlog. Daghang kayong salamat, good night.